Hello, magandang gabi sa inyo lahat, mga kababayan ko. Magandang gabi po. So, bago tayo mag-start, gusto ko muna magpasalamat sa inyo at nandito na naman kayo sa kwentuhan na gagawin natin. Kwentuhan, no? So, meron tayo ditong bibigyan ng pansin. I think worth it naman siya na bigyan ng pansin. Kasi nagiging rampant na ito eh. Itong ganitong dahilan. Paulit-ulit na lang, men. Paulit-ulit na lang. Kahit nag-effort na ako mag-explain, 'di ba? Paulit-ulit na lang. So, basahin natin 'to Ito ay comment ni Sir CJ Montero. Napukaw yung attention ko dito kasi hindi niya makuha yung ibig ko sabihin. So, sabi ni Sir CJ Montero, mas maganda siguro bungo yung mga haunted places na pinupuntahan nila, puntahan mo rin, mag-solo. Tapos mag-live ka para mas maging fair ka sa mga viewers mo. Para daw maging fair daw sa mga viewers, mag-live ka. Yung places daw na pinupuntahan nila, actually ginagawa ko naman na yan eh. Pero yung solo-solo, nagawa ko na once, Hindi, pumunta ako doon na may kasama, pero doon sa pagpasok doon sa nagawa ko na mag-solo, nakakita nga ako eh. 'Di ba? Hindi pa siguro nito napanood yung sa Clark ko. Kasama ko si Sir Ed Caluwag. Hinayaan nila akong mag-solo doon sa loob. Nakakita nga ako doon eh. I don't know, pero free to debunk Ako din medyo may din ako doon eh, may duda din ako doon sa nakita ko eh. Pero nag-solo ako doon. Unang exploration ko sa Bukawi Cemetery, may solo portion din ako doon. Yun ang Tapos mag-live. Itong sinasabi mo solo na to, nagawa na ba ito ng ng mga idol mo? Ay oo, may solo nga pero sure ka ba na solo? Ito yung nagiging questionable doon eh. Sure ka ba na solo? Maybe, Maybe may solo at mag-live. Mag-live. Alam mo, pointless ito, men eh. Yung itong pinapagawa mo sa akin eh. Kasi nga, inuulit ko, ang problem kasi, men, ay video, hindi yung lugar. Hindi yung lugar. Ganito, bibigyan kita ng let's say, pumunta ako doon sa mga haunted places na pinuntahan nila. Pagpunta ko doon, nakakita ako ng totoong multo. Pagpalagyan na, shortcut na natin, hindi na tayo gumastos. I-accept ko na yung lugar na pinupuntahan nila ay may multo. Nakita ko. 'Di ba? Ang tanong dito, yung pagiging fake ba ng ng video nila, napawalang bisa ba? Hindi pa rin eh, fake pa rin yung video eh. Ito yung pilit kong pinapaintindi sa iyo, sir, na ang problema natin yung video, hindi yung lugar. Nakukuha mo ba ibig ko sabihin, sir? Sabi nga kasi para maging fair ka sa mga viewers mo, hindi ba pagiging fair sa viewers ko na pinipinpoint ko doon at ine-explain ko doon sa video kung alin yung peke doon at kung paano ginawang peke? Hindi ba pagiging fair yon, men? Na pinapakita ko yung mismong source? Unfair yan. Halimbawa, magpi-play ako ng video ni Donsky dito. Diba? Ipi-play ko yung video ni Donsky, tapos sasabihin ko, ay, fake yan. Nawala naman ako sasabihin, alin doon yung fake. Hindi ko naman ipipinpoint yung fake doon eh. At hindi magiging fair yan kung hindi ko sila bibigyan ng chance na magsalita. Katulad nung ginagawa nila sa akin. 'Di ba? Pag ako nagtanong na mismo dun sa binablock na nila ako. Baka ikaw mamaya mag-question ka sa kanila, yung pa-question mo na ganyan, i-block ka na lang. Hindi ka na lang sagutin. 'Di ba, men? Tsaka katulad ng sinabi ko dito, paano pagiging fair yung solo, yung mag-solo?
Ito, ang sabi karamihan, ano, ang unang sabi sa'yo, mag-explore kayo, nag-explore ako. Tapos ang sabing ganon, mag-solo ka. Hindi naman challenge ang ginagawa ko eh. Hindi naman challenge ang ginagawa ko. Ang ginagawa namin ay investigation. Yung sana ang gusto kong malaman nyo. Bakit kailangan marami kami? Para bawat isa sa amin mag-audit ng sasabihin namin. May narinig ako. Ikaw, may narinig ka rin ba? Pag hindi nag-agree, wala. Ibig sabihin, maaaring namalikmata lang ako or may imagination lang na pumasok sa utak ko. Yun kasi ang kahalagan sa investigation. Mas need sa investigation na may kasama ka. Pag investigation ang gagawin mo. Pero kung yung challenge na yan, pwede kayo mag-solo-solo. Challenge yun eh. 'Di ba? Challenge yun eh. Hindi naman investigation yun eh. Nagigets nyo ba ibig ko sabihin, men? Tapos sabing ganon, paano ka makakapaghusga ng tama para sa kanila kung di mo naman pinupuntahan yung haunted? Sir! Ang problema po yung video, hindi po yung lugar! Di ba? Sir naman! Paano daw kung hindi daw pupuntahan yung mga haunted na pinupuntahan nila para mapatunayan mo na di totoo yung mga pinupuntahan nila? Bakit ko patutunayan hindi totoo yung pinupuntahan nila? Video po! Video po yung problema. For example, ito, bibigyan kita ng example. Di ba? Pero kumpletuhin ko muna tong sinabi mo. Paano ka makakapaghusga ng tama para sa kanila kung di mo naman pinuntahan yung mga haunted pinupuntahan nila para mapatunayan mo na di totoo yung mga pinupuntahan nila? Ano sinasabi mong hindi totoo yung pinupuntahan nila? Actually, ginawa ko na yan sa abandoned village eh. Yung claims nila doon na abandoned yung village, hindi naman abandoned eh. Ginawa ko na yan minsan. Pero minsan kasi ang problema kasi doon sa video. Sabi, alam naman ng tao kung ano yung di makatotohanan sa vlog nila unless bata nanonood. Wrong! Kahit matatanda na yung mga nanonood, naniniwala pa rin. For example, bibigyan kita ng example. Kaya hindi ka haharap sa akin ng live eh. Bibigyan kita ng example, men. Sa channel ni Donsky, pumunta siya ng diplomat. Ito papatunayan ko sa yung peke na hindi ko pinupuntahan yung lugar. Sabi mo unless bata ang nanonood 'Di ba? Unless bata ang nanonood. Tingnan natin ang mga comments nito sa sa channel ni Donsky. Tama, legit na meron dyan. Tapang mo, di ba? Ang dami naniniwala dito. Oh, sobrang ganda ng videos mo, nakakatakot. Ay, sorry, hindi nyo na ba? Ayan oh. Bata ba to? So kung ang argument mo, alam ang totoo sa hindi, tanggap mo na may fake talaga nang hindi pinupuntahan. Kasi base dito sa comment mo, men, ang sabi mo dito, alam naman ng tao kung ano yung di makatotohanan sa vlog nila. Bakit yung mga tao na yan, pinapayagan mo na alam nila yung totoo kahit hindi sila makapunta doon? Bakit ako kailang puntahan ko? Binabali mo rin na sarili mo logic eh. Alam na, hindi ba ako tao? Para malaman ko rin yung totoo o hindi sa pinapanood ko? Unless bata ang nanonood. Ito, sabi mo eh. Ayan oh. Alam naman ng tao kung ano yung di makatotohanan. So, hindi ako tao kapag sinasabi ko hindi totoo yung pinapanood. Eh, bakit itong mga, yung mga nagsasabi, ba't hindi mo i-challenge din itong, itong mga to na puntahan nila bago sila magsalita na hindi totoo? Bakit sila may permiso sila na sa'yo, may permiso sila sa'yo na alam nila na hindi makatotohanan unless na hindi sila pumunta doon? Itong mga naniniwala ba dito, bata ba to?
Yan yung sobrang ganda videos mo, idol, nakakatakot. Oh. Takot na ako, idol, sobrang nakakatakot. Sinabayan ng creepy sound. Ay, sorry, hindi nyo nakikita. Oh. Bata ba yan? Ito ha. Ito sinasabi ko sa'yo. Itong Diplomat Hotel, kilala talaga tong haunted. However, ito, may papapanood ako sa'yo dito. May papapanood ako sa'yo dito sa part na to. Sana ba yun? Yung sa may gate. Dito tayo kanina. Doon sa may gate, bandang gate yun eh. Dito tayo kanina. Dito na tayo kanina. Okay. Ikaw lang ang tatanungin ko ha. Hindi natin both napupuntahan itong diplomat. Pero gusto kong itanong sa'yo. Saan na bang part yun? Babalik ako, wait lang ha. Hahanapin ko lang yung part na yun. Oh, ito ha. Itong part na to. Hindi pa ako nakakapunta ng Diplomat Hotel. Ikaw, nakapunta ka na rin ba ng Diplomat Hotel? Halimbawa, hindi ka pa nakapunta ng Diplomat Hotel. Hindi ko na maalam eh, baka mamaya pumunta ka na dyan eh. Ako, hindi pa ako nakapunta ng Diplomat Hotel. Maliwanag yun ha, hindi pa ako nakapunta ng Diplomat Hotel. Sino mga hindi pa nakapunta ng Diplomat Hotel dyan? Comment kayo sa baba. Sino mga hindi pa nakapunta ng Diplomat Hotel? Comment kayo. So I assume yung iba dyan nag-comment na hindi pa nakapunta ng Diplomat Hotel. Ako hindi pa rin ako nakapunta ng Diplomat Hotel eh. Ikaw, Sir CJ. CJ ba name no? Wait lang ha. Baka magkamali ako. CJ Montero. Sir CJ Montero. Nakapunta ka ba ng Diplomat Hotel? Hindi ko alam ha. Baka mamaya hindi ka pa nakapunta. Let's assume na parehas tayo hindi nakapunta ng Diplomat Hotel. Panoorin natin tong video na to. Ito yung pinaka main gate, guys. Kaya lang, sarado. Ito. Sarado siya. Oh my God, guys. Sinong patunog nun? Pinatong yung boses o hindi? Ulitin ko ha. Pinatong ni Donsky yung boses o hindi? Oh my God, guys. Sinong patunog nun? Pinatong ni Donsky yung boses o hindi? Oh my God, guys. Sino nagpatunog nun? Sagutin mo. Pinatong, tama? Ulitin ko uli ha. Oh my God, guys. Sinong patunog nun? May echo pa nga eh. Pinatong yung boses o hindi? Pinatong, di ba? Isa pang example para maintindihan mo yung punto ko. Kasi pulpul ka eh. I'm so sorry ha, pulpul ka talagang umintindi. Ito, isa pang example, Bibigyan kita ng dalawang example para baka sabihin mo naman kasi hindi ko pinoprove yung point ko sa'yo, no? Dito naman sa Black Lady House.
Sa Black Lady House to, ha? Ito ay bago saniban si Boy Balod. Bago saniban si Boy Balod dito. Dito sa Black Lady House. Makikita mo diyan si Reborn, si Zards, si Boy Balod. Isa si Boy Balod yung sasaniban eh. At mapapansin mo dito, bago siya saniban, kinakalabit siya ni Zards. Ayun oh, nakikita mo? Now, totoo yung sanib o hindi? Kinalabit muna si Boy Balod eh. Bago siya, zinom ko lang po yon. Zinom ko lang para ipakita dito na bago saniban si Boy Balod, kinakalabit na siya ni Zards. Ayan o, tinan nyo yung kamay ni Zards. Isa pang example. Para baka sabihin mo naman kasi isolated case lang di ba? Para masatisfy ka, no? San pa ba dito 'yon? Wait lang Para maintindihan ni Sir CJ na napakapulpul niyang Nasaan na ba dito 'yon? Wait lang Panoorin mo muna to mawawala muna ako sa screen. Panoorin mo muna to. I-full screen ko lang. Alis muna ako dito sa screen. Manood ka muna. Wait, no. Isisingit ko to about do sa iyak. Actually, na-upload ko na kasi ito. Naka-premiere na nga eh. Pero binawi ko kasi meron ako natuklasan. Ito pala ay sound clip lang na dinownload ni Donsky sa YouTube. 'Di ba? I-explain ko sa inyo mga men dun sa nahuli ko kung saan niya kinuha. Nahuli pero di ka kulong, Donsky. 'Di ba? Itong ang kapal ng mukha ng idol yung gumawa ng peking peking video eh. So ito yung sound ng iyak Ito yung sound ng iyak. 'Di ba? Then ni-record ko 'yan sa Audacity. Tingnan natin Audacity ayan. So ito na-record ko 'yan. Ito banda rito 'yan. I-play natin 'to mga men yung umiiyak na part. So ang timestamp ng umiiyak na part, alisin ko muna tong Audacity. 'Di ba? Yun yung software na ginagamit natin sa record eh. Ito yung part na umiiyak. Ingat ya bro. Diba? I-rewind natin. Yung may yung gumagano na umiiyak. Palibutan nyo! Diba? May distinction na. Yung gumaganon. Diba? Narinig nyo? Ngayon, ni-record ko sa Audacity ang iyak na yan. Galing sa video ni Donsky. So, ito yon. Ito yung iyak na yon
Gumagano. Tapos ulitin natin yung ginawa ko doon kanina, doon sa video, i-amplify natin, para, siya, lumakas. Dali, kulang, amplify pa uli natin. Yan. Amplify natin. Diba? Gumaganon yung ulit. Sagad nga natin. Diba? Gumaganon, diba? Dito ko natuklasan yan. Kinuha ni Donsky yan sa YouTube din. Dito yan, men, oh. Pakita ko, i-minimize ko lang to Audacity window, ha. 'Di ba? Kinuha ni Donsky yan sa YouTube din. Dito yan, oh. Ang title, Crying Woman Sound Effect. Sound effect lang pala yan, eh. Dito sa bandang 35 seconds nito, dito niya banda pinutol, tamo. Di ba? Yeah. Ulitin natin, ha, do sa point 35. Pakinggan nyo maigi. Compare sa Audacity. Ito ay galing sa ni Donsky, sa video ni Donsky, ha. Oh, ito naman yung galing sa YouTube na sound effect. Diba? Diba? Debunk, yung bandang huli. Kaya nga, napansin natin may clicking sound bandang huli, eh. Diba? Nung pinatay yung nag-click yan bandang huli, eh. Convince kayo? Na yun? Diba? 35 seconds, oh. Para hindi pa mahalata, sa gitna mo pa talaga pinutol Donsky, ha? Oh. Play uli natin to, itong sa Audacity, oh. Diba? Yeah. Tapos pag pinlay ko tong original source, diba? Napakamanluloko talaga ni Donsky na to. Sa YouTube kinuha yung yung crying lady, men. Napakamanluloko talaga nito. Ipipilit nyo pa rin? Sound effect yung iyak na yan, men, eh. Anyway, pagpatuloy tayo. Tatlong evidence na yung pinakita ko sa'yo. Diba? Yung panghuli, sa gitna ng palayan yun, men. Sa gitna ng palayan. Sa gitna ng palayan, Black Lady House, Diplomat. Yan tatlo na yan, hindi ko pa napuntahan yan. Now, mag-a-agree ka sa akin na fake yung mga video. Mahina na ang ulo mo kapag sa pride mo, paninindigan mo pa rin na totoo yung mga video na yan. Hindi ko pa pinupuntahan yung mga yan. Ngayon, napatunayan ko ba sa'yo na fake yung video nang hindi ko pinupuntahan yung lugar? Sagot! Press 1 sa baba kung napatunayan ko na fake yung video nang hindi ko pinupuntahan yung lugar. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Ang tanong mo sa akin, paano ka makakapaghusga ng tama para sa kanila kung di mo naman pinupuntahan yung mga haunted? Hindi nga problema yung lugar! Paulit-ulit ko lang sinasabi sa pulpul mong utak na hindi problema yung lugar! Kasi pag pumunta ako doon sa lugar, sa Diplomat, maaring may makapture talaga ako doon, haunted yun, eh. Yung Black Lady House, hindi ko alam. Malay mo, haunted din yun. Diba? Yung gitna ng palayan na yun na may umiiyak, hindi ko rin alam. Malay mo, haunted yun. Pero ang napatunayan ko dito, napatunayan kong fake yung video nang hindi ko pinupuntahan yung lugar. Ano, sir? Pero pagdating dito sa dulo, sasabihin mo dito, alam naman ng tao
kung ano yung hindi makatotohanan sa vlog unless bata nanonood. May naniniwala nga eh. Ba't itong mga taong to, pinapayagan mong sabihin nilang hindi totoo yung napapanood nila sa vlog nang hindi sila nakakapunta doon? Ba't pag ako kailangan kong pumunta doon? Anong special sa akin? Parehas lang naman kaming tao na may utak. Di ba? Alam mo naman at alam ng karamihan na paraan nila yon para kumita lang ng views. Di ba? Parang itong ginagawa mo, di ba, kikita. So, di ba? Yung pagkita ba nila sa video nila ang pinag-uusapan dito o yung pagiging peke ng video? Yung pagkita sa video, ito sir ha, yung pagkita sa video, walang problema doon, legal naman yun eh. Legal naman yun eh. Ang pinag-uusapan dito, yung panluloko sa tao. Parang ganito yan eh, no? Ang pagbebenta ng gamot ay hindi naman kasalanan. Kumita ka dahil nagbebenta ka. Yung pagbenta itself, hindi naman kasalanan yung pagbenta eh, pag nagbebenta ka ng gamot. Lalo na kung kumpleto ka sa papel at lehitimong gamot yung binibenta mo. Pero pag fake na gamot ang binibenta mo, kasalanan yon. Nakukuha mo? Yung pagbenta itself, walang problema dun eh. Dahil ginagawa naman na lahat yan para maghanap buhay at kumita. Nakikita mo na kung gaano ka kapulpul umintindi dito, sir? Yung pagbebenta ng CD, sa record bar, don't know kung naabutan nyo pa yun. Ako hindi. Ang naabutan ko na lang, hindi ko na naabutan niya, naabutan ko lang MP3 na eh. Hindi ko na naabutan yung mga CD, yung mga DVD. Oh, yung DVD. Pag binili mo sa SM ang DVD, walang problema doon, legal na kopya yun eh, mahal nga lang. Di ba? Legal na kopya yung DVD, hindi naman masama magbenta ng DVD talaga eh. Pero kung pirated DVD ang ibebenta mo, yung hindi lehitimong kopya, pwede kang kasuhan doon. Ang pinag-uusapan, hindi naman yung pagkita ang pinag-uusapan dito eh. Yung authenticity ng video, nakukuha mo bang pulpul ka? O hindi pa rin? Di mo, yung pamamaraan nga, ibig mo sabihin, kung ang katwiran mo, alam naman natin, karamihan na paraan yun para kumita. Yung mga kolorum dyan, na bus, wag nang hulihin yon. Kasi paraan lang naman nila kumita yun eh. Yung mga nang-hold up. Di ba? Paraan lang naman nila kumita. Napaka-pulpul ng dahilan mo. Sobrang pulpul. Tapos maghihinanakit ka sa akin kapag sinasabi kong pulpul ka. Di ba? Tapos sabi mo gano'n sa dami mong alibay. 35 na taon kong ito, ako mismo, nakikita ng mga di maipaliwanag sa mga tao kagaya mo na kakayahan, na wala daw kakayahan makakita ng spirit. Utak ba gamitin? Hindi nga yung spirito ang peke, kundi yung video! Paulit-ulit na lang tayo! Ipipilit niya pa rin ang katangahan niya. Ipipilit niya pa rin yung katangahan. So sa dami mo alibay, 35 na taon kung ito ako mismo, nakakita ng mga di maipaliwanag. Oo nga, ikaw nakakita ka. Ang pinag-uusapan natin dito yung video. Peke ba yung video? Totoo. Napakatanga mo talaga. Sobrang tanga mong umintindi. Nagagalit ka sa sobrang pulpul mo. Ano ba? Utak ba gamitin? Try mo muna bago ka manghusga sa tao na nakapunta sa ganon. Diyos ko! Tapos wow, halaki ng bilib mo sa sarili mo, Brad. Siyempre, alam ko naman ang peke. At alam mo, ay bakit ikaw nalaman mong peke? Pumunta ka na ba doon? Ba't mo nalaman peke? Pumunta ka na ba doon? Doon sa pinupuntahan nila?
Ay, ko. Wow, laki ng bilib mo sa sarili mo, Brad. Siyempre, alam ko naman ang peke at di ko pinapanood. Mulat ka physical, bulag ka spiritual. Hirap makipag-argue sa iyo kung manonood sa vlog mo. Kung pag ikaw mismo, ikaw na ang nakapunta ka mag-isa dito sa Cresta del Mar ng madaling araw para maging fair ka. Sa pananalita mo, ikaw nagmumukhang maikli ang utak, Brad. Argue lang, gumagawa personal pag di pabor. Hindi personal to, nakikita kasi na mahina ka talaga umintindi. Hindi ko naman sinabing pangit ka. Hindi ko naman sinabing ano. Pampulpul naman talaga kasi objective yun, hindi personal yun, men. Pulpul ka kasi umintindi. Hindi naman natin sinasabi na hindi totoo yung pinuntahang lugar eh. Binibigyan ka naman ng chance na magulo ang argument. Sumakit ang ulo ko. Baka magkakaroon ako ng aneurysm dahil sa'yo. Tama mo. Naniniwala. Di ba, alam niya naman pala daw ang peke, isa hindi. Ikaw nga, nalalaman mo kahit hindi mo napuntahan yung lugar eh. Kaya nga ang argument dito, hindi naman sinasabing hindi totoo ang multo. Wala naman sinasabing hindi totoo na haunted yung lugar. Ano ba? So yan lang po muna, no? Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye. May boses na nagtatas, Bongo TV. Tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan, siya'y nagpapalag. Katotohanan ng kanyang hudyat. Walang takot, walang takas. Bongo TV, sa isag ng pagbabago. Sa kalima-limang pananaw, siya'y nagpapahayag. Mga alingas-ngas ng kasinungalingan, kanyang binabalewala. Bongo TV, lihim na ibinulgar. Kamatayan ng kasinungalingan. Nasa laot ng kasinungalingan, siya'y naglalakbay ang bawat sandata. Katotohanan ng kanyang bitbitin sa lipunan ng mga bulag. Siya'y nagiging